Actually, hindi ako umaasa na magkatuluyan kaming dalawa kasi parang malabo. Pero yung pagmamahal, the way he is, palagay lang natin na hindi siya celebrity or hindi siya famous. Yes, oo. Dumating ako sa point ng buhay ko na I was dreaming na sana maging kami. Pero ang labo kasi, Tita, totoo yan ha? Hindi to biro. nasa Sorry. social media tayo, Okay. ang daming nakakapanood. Ayoko kayong lukuhin lahat. Ayoko kayong lukuhin So sa mga legit talaga. imagination ko. Oo, totoong mahal ko siya. Hindi Okay, ito sige. imaginations na lulukuhin ko ang lahat. Why I'm still here? Unang-una, Okay. at the month of February, umabot ako sa 4 million engagement sa Facebook. Wala akong kinita kasi ang daming nag-report ng account ko, andun yung kaba. But still, nanindigan ako sa sarili ko. Andito na ako, sinusuportahan ko siya. Kasi mahal ko yung tao bilang siya. Kaya, wag niyo ho akong sisihin sa mga nandito, mga bashers, mga anti-FLN. Wag natin Kasi kayo ho, intindihin yung mga yan. Sige, wag natin intindihin. Kay- Basta kasi sila po ang nagturo sa akin para mahalin, yakapin, at tanggapin ng buong buo ang isang Francis Leo Marcos. Alam mo, para tayo nanonood ng baliw, ano? Ng Metoyo, no? Pucha, paano mo mamahalin to? Paano mo mamahalin yan? 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 Parang ano to hopeless case. Parang kung sa cancer, terminal na. Wala nang gamot. Parang ang hirap lang paniwalaan na mahal niya si Kulao. Oy, Uncle Jim TV, shoutout sa'yo. Ba't hindi na dumadaan sa sa newsfeed ko yung Uncle Jim TV mo? Okay, gatong din tong si Bungo Oo nga Ate Ira, umay. Pagmamahal, Kuya Henry. Anong alam niya sa pagmamahal, ano? Ang alam ko si Kuya Henry may alam sa pagmamahal. Mama, ang sakit na ng tiyan ko. At tinawag yung mama. Eri na, landi pa sa baliw na Marbs. Wet na wet siguro yan, gabi-gabi. Nakakarimarim. Ay, nako. Kero-kero, sus ko, pag kinis mo si Kulaong, para kang sumipsip ng suso. Hindi ng suso, ha? Para kang sumipsip ng bisugo. Kinikilabutan ako sa pagkatoyo ni Marv. Kuya Elmer. Ate Erlinda, tuwan-tuwa. Pinay volleyball, after so many years, mas pinipili pa rin ang mandurugas. Big Mama, tae na ikaw ang malabo, ating Marv. Malama utak mo malabo din Para mas bobo pa to sa sa mga Kulaong time nga pala to. Nako. Di kami nang sisisi, nandidiri kami. Big Mama, tama na, Flash. Nasusuka ako, ang laki ng mukha. Ang laki ng mukha ni Kulaong na TV. Batang Munti TV, malaki sapak sa ulo niya, bagay naman sila. Naku, love is blind, totoo, Ate Briguera. Love is blind. Pero, kung nandyan na siguro na minumura nanay, pinagbabanta ng kapatid, at kung ano-anong mga pagmumura sa kababaihan ang ginagawa, parang ang hirap paniwalaan na mahal mo yung tao Exotic trip ni Ate Marv. Ayun na. Si Kuya Henry, ako may alam sa pagmamahal. Yes naman. Sa yes. Neil Alan Tevez, tuwan-tuwa. Ate Nimpa, sino ba doktor ng babae na yan? Pinalabas na hindi pa magaling. Arnel Redimo, Diyos ko, imbis na kiligin ka, hindi. Kikilabutan ka? Kaninong nanay kaya yan? Langya ka talaga, Marbs. Graciano Tolentino, Boss Mac, shoutout po ulit. Batang Aguho, Pateros, text po. Di ba? Ano yan? Parang ano ba siya? Yung baga sa bida, di ba? Nabubugbog. Ganun yung tingin mo. Para... Oo. Actually, yung kung bakit mas minahal ko siya ng mas lalo, mas sobra.
Kasi yung hinahamak ng pagkatao niya, yung mabaho daw siya, yung patay gutom. Alam mo, durog na durog yung puso ko nung mga time na yun. Umiiyak ako Okay, okay. gabi-gabi. Dun Alright. sa time. Sigurado ka hindi mo kami tinitrip tita ha? Hindi. Okay, sige. Bakit niyo po yung, kahit kay Kuya Alex, sinasabi ko yan, mahal ko sa Okay, FLM. Pero I never expect something in return na kailangan balikan ako ng FLM kasi mahal ko siya. Hindi. okay. Basta ako, come what may, let it be, let it go, bahala na, di ba? At least, Ano ba 'to, hiwalay ba 'to sa asawa? Wala ba 'tong kinakasama ngayon? Parang walang-wala na, eh. Saan bang bansa 'to? Kung nasaan man siya. Tingin ko hindi pala 'to Middle East kasi nakakagamit siya ng YouTube, eh, nakakagamit siya ng FB. So, hindi Middle East. Siguro sa ano 'to, baka Hong Kong, o kung saan man siya, pero hindi siguro Middle East. Pero eto nga, baka Dubai. Hindi kaya Dubai 'to? 'Di ba? Pero ito yung ito yung larawan ng isang bobong supporter ni Kulaong noong panahon ng pandemya na kahit na anong dami ng aming inilabas na patunay na si Kulaong ay hindi talaga tunay na Marcos, hindi talaga tunay na tumutulong, ang dami pa ring nagmamahal. Kasi katulad niyan, kita nyo, SFLM Canada, yung Lilibet, sino ba yung isa pa, yung laging binabanggit? Di ba, kita nyo hanggang ngayon, nandun pa rin kay Kulaong, taga UAE daw siya. Oh, okay, UAE. Middle East pero UAE na sa UAE kasi pwede doon. Hindi sa Middle East pala sinabi ko. Saudi, hindi Saudi. So kung UAE, pwede nga siya doon. Walang pangit-pangit sa ECOP na galit. Gusto mo tayo na gumamot diyan, tugmuro ng katapat niyan. Ate Jonah, ginamitan niya ni Kulaong ng mahika si ating Obog. Hindi naman yata kilala ni Kulaong yan. Kilala ba ni Kulaong yan? Sina-shoutout ba ni Kulaong yan? Baliw na yan. May doktor ba dito sa chatroom? Libre nyo na serbisyo nyo sa kawawa naman. Ate Nimpa, ang boses niya parang pusang naglalampong. Pag nangangate, pakamot na lang sa pusa. Matulis ang kuko ng pusa. May pasunod pang rabies. Exotic gusto ni ate. Wala na tayong magagawa dyan. Okay, dapat inumin sa oras ang gamot nang hindi ganyan. Pigil na pigil si Bungo. Tinkleet. Oo nga eh. Fritz Wieland. Yun. Siya ba yung taga Hong Kong, Boss Mac? Taga UAE daw eh. Di naman siguro nakainom si Ate Marbs ng gamot niya sa tamang oras. Ate Grace Burton, umiiyak siya gabi-gabi kasama yung pem-pem niya, dugyot na mukhang ipes. Parang pala si TSFLM Canada, no? Hanggang ngayon nakikulaong pa rin. Exotic gusto ni ate, wala na tayong magagawa dyan. Kuya Elmer, antayin mo yung in return niyang pagmamahal mo. Ubus ang pera mo. Tama. Bin Martin, buti na lang di ako kumakain habang nanonood. Mas malapit ka pa sa kilala kong Kelmo, boss ko. Kuya Henry, kuha ka ng mga dahon-dahon dyan. Dahon ng sili. Baka nakatalampo na yan si ate. Kilala ni Kulaong, naging ex ni Kulaong si Ateng. Talaga ba? Hindi ko alam ate Jonah. Naging ex pala ni Kulaong yan. Sige, madami na ako damo dito. Mahilig naman sa damo yan. Kagaya ni Tito Norms. Pinay Volleyball, yan yata yung brunette na Viva Marbs na binebembang daw ni Kulaong. Wala, nasa ibang bansa yan. Single ako, di ba? Okay, single daw. Pero aware ka dun sa mga kontrobersiya na meron siya? Okay, sa mga controversy sa buhay na FLM. Oo. Aware Alam ako sa naman ibang natin yun, bagay, di ba? pero Di umano daw ay siya ay scammer, di umano daw ay siya ay sinungaling, yung mga ganun, aware.
Okay. Alam naman natin po 'yun ang mga allegations tungkol sa kanya. Pero ito lang yung masasabi ko, bakit nung mga kaso na isinampa laban kay FLM na siya ay scammer, bakit nababasura? Ibig Alin sabihin alin kulang sa alin po ebidensya? oh, May mga kaso kasi sa FLM since 2020 pa. Ako kasi, hmm. simula kasi nung 2020 naging fans Uy, din na po ako kanino sa mo po YouTube. napakinggan yung source na yan, ma'am? Ha? Kanino po Basta hindi na ho ako mag-aano ng mga source, 'di ba? Wag na natin banggitin yung mga source kung sino, okay? This is parang natin eh. So ang yun Ah. yung ano mo, yung allegation sa kanya, sige. Sige, yung sige, allegations pagpatuloy mo. doon tayo focus sa allegations. At kung nilalaban pa, kung may mga kaso pa na nakabinbin kay FLM regarding on that cases, ito lang yung masasabi ko. Hayaan po natin yung korte yung magde-decide for that. Kasi kung totoong may na-scam si FLM, why they don't come out on social media or pumunta sa husgado para mag-file ng case against kay FLM, di ba? Kasi ang social media minsan makapanira, makapanlin lang ng tao. Take note guys, hindi lahat ng nakikita natin dito sa social media ay legit 100%. Sometimes may ibang mga content creator, may mga ibang mga influencers na Alam niyo kung etong babaeng to, ginagamit niya yung kanyang tong kanyang pagsasalita. Maano siya magsalita no? Kung ginagamit niya to, siguro kung naging political vlogger na lang siya. Kunwari, ano siya, DDS o kaya BBM supporter. Sisikat to. Sisikat to kasi ano to yung kanyang pagsasalita diretso hindi siya nahihirapang magsalita. Tapos, yung kunwari mag-DDS siya, kung gugustuhin niya maging DDS, maraming susuporta dito. Kasi may tapang. Kung magiging BBM supporter din siya, may susuporta din kasi matapang. Kaya lang, ang kanyang pinagtatanggol, pekeng Marcos, tapos alam nating tad ng kaso, maraming katarantado ang ginagawa dito sa mundong ibabaw. Kaya ngayon, nagmumukha siyang eng-eng. Kasi, yun yung parang ang dating niya, matalino siya sa sarili niya. Pero nagmumukha siyang eng-eng. Kasi nga, kung si Kulaong lumabas ngayong araw na to yung pandemya, dumating si Kulaong at naging crush niya, maintindihan ko pa. Pero kung crush mo si Kulaong, after all, nang na-expectate mo, nakita mo, sabi mo nga 2020 ka pa sumusuporta kay Kulaong pero hindi ka naman namin kilala noong 2020. May mali na talaga sa pag-iisip. dito lang sila sa social media just for the engagement, para mag-hype, para kumita, di ba? So sa mga nag-file ng case against kay FLM, actually hindi naman yung mga sinasabing mga OFW kasi yung mga OFW wala namang isang lumabas sa kanila pumunta sa judge para mag-file ng case or kung mayroon man wala pa akong nababalitaan. So Hindi mo alam pala na OFW yung nag-file ng human trafficking case kay Kulaong. Diba? Yun nga ate. At least may tapang siya. Kung ano man yung tapang na yun, meron siya. Kasi yun ang isang kailangan para ikay makapasok, makapenetrate sa sa politika. Diba? I think the girl journalist says boss ma. Journalist ba siya? Ba't siya nagkakadama? Boss ma, clashing na ako pero kahit zoom ko pa at tingnan si Ate Marbs, wala talaga Wala akong maramdaman kahit ano na katangahan nakikita ko. Okay. Henry? Kenkel, Ate Kozay, may pwede bang kaso sa sa value tulad yan? Magsasampa ako para matawan na yan. Ay, nako, tapang ng sikmura. Oo nga, tapang ng sikmura niya, no? Biruin mo, maatim niya si Kulaong. Tama, Mac, may tapang ng apog. Tama nga ako, nakatalampu na yan. Solid, tama Baka katol. Side effect yan ng pangmatagalang pagmumumog ng feminine wash. Ay, nako. Baka akala niya mayaman si Kulaong, mayaman sa plema at tinimpa. Kaya Henry, single pala, kaya galit ang single bells. Pinay volleyball yan yata yung brunetay. Nabasa na pala natin yan. Parang, ewan ko ba? Basta,
Hindi natin nakikita dito pagmamahal eh. Iba kasi yung pagmamahal eh. Ito hindi pagmamahal eh. Sinasabi niya siguro, pagmamahal. Pero hindi pagmamahal yung nakikita ko dito. Violation of everything yan. Oo nga, pwedeng ikaso yan. Violation of everything. Ako I stand for na kung talagang totoong may kaso or ginawa ni FLM yan, then harapin niya at saka wala naman ho siyang tinatakasan. Hinaharap po ni FLM lahat. Hinaharap niya na may dangal, may kredibilidad, hindi siya umalis ng bansa. Hinaharap niya lahat ng mga hearing pinupuntahan niya at nakikita naman po natin yan. Updated nga po si si Pod Poison. Okay, may tatanong lang ako. Okay. Ang sabi mo Bakit? kanina, Nagsasound effects pang ganun, di naman nakakatawa. ano nga yung dahilan bakit nadidismiss yung kaso? Ayun kasi hindi ko na nasaklaw yun. Kasi Actually hindi ang sabi naman mo ako. kanina, walang matibay na ebidensya. Tama. As far as I concerned, wala pa akong alam kasi wala pa namang lumalabas sa social media at saka sa FLM. Kung mayroon man pong mga nangyayari sa case niya, pinapaalam niya po yun kagaya sa mga past nung nakaraan, inilalahad niya. Hindi. Pinapaalam niya, pero yung pabor sa kanya. Katulad nun, sinasabi niya, makukulong si Makagago. Sino ba nakulong? Diba? Yung sinasabi nitong babae, ito baliktad eh. Napupunta kay Kulaong kung ano yung sinasabi niyang update sa kaso na parang ang dating mapapasama si Makagago. Sino ba nakulong? Hindi ba niya narinig? Sinabi nga ni Kulaong, ako unang nagkaso, ako unang nawarat. So hintayin po natin yung time na yan na siya sa kanya po manggagaling. Sa akin po kasi wala akong authority to speak on that matter. Ganun po. Okay. Kasi ma'am, ang nasabi mo kanina, may yung mga sinampa sa kanyang kaso na di-dismiss ka mo kasi lack of evidence. Tama ba ako? Meron pong Walang ibang matibay mga na kaso. ebidensya, parang ganun. Mayroong mga kaso kasi na pinaalam naman sa SOCMED ni FLM. Napanood ko din yun. Pinapakita niya dun yung papel. So doon Kasi lang tayo magbe-base. Oo. Kasi ma'am, nagbe-base din ako dun eh. Katulad nung ganito papakita ko sa'yo. Sana wag bumagal ang ano. Mag-pull tayo ng video ni FLM na pinapakita niya yung mga kaso niya. Kasi ma'am, Correct. nadidismiss yung kaso niya. Dismiss hindi acquit ha. Nadidismiss yung kaso niya kasi hindi na tinutuloy nung nagreklamo yung kaso. Hindi siya lack of evidence. No, on that matter siguro, kung hindi naman si FLM ang nakagawa ng kasalanan sa atin, siguro, alam mo, ang lalabas lang sa atin, parang marites yung tayo may inggit kasi tayong gigil na gigil kay FLM. Okay, sige. Kasi kung talaga yung Okay. isang side kung ang isang side ay porsigido na mag-file ng kaso, bakit hindi niya ho ilalaban hanggang sa dulo, di ba? Kagaya ng ginawa ko nung nandun ako sa Hong Kong, mayroon akong kaso sa amo ko, inilaban ko hanggang dulo, hindi ako umalis ng Hong Kong hanggat hindi ko inilaban. So dapat ganun. Ma'am, so pag hindi nilaban hanggang dulo, hindi totoo yung bintang. Sa akin kasi, kung talagang ikaw ay may pinanghahawakan, Anga ako dito kay Bungo talaga. No? Sa pagiging cool. No? Kung ako to, minura ko na. Putangin na mo. Ayoko na. Suko na ako, hindi na kita interviewin. Bobo ka. Anga kay Bungo dito, no? Ang haba ng kanyang tolerance level ba? Agree mo napagtiisan ni Bungo to na ganito ka, Kasi hindi ako pwede sa ganito, yung mainitin. hawakan ka at alam mong mananalo ka. Pag ganitong mga medyo engot yung kausap, kaagad ako, mabilis ako mainis eh. Nagugulat si Pulis sa sound effect ni Bungo. Hindi 100% ang alam ni ate kay Kulaong. Hindi po kay Bungo yun. Yung sound effects na yun, kay ateng yun. Random ko yung pigil umay at may halong gigil. Oo. Pero nagpipigil siya. Kasi nga, ako, alam ko naman, syempre, kapag ganyang may ini-interview ka, ang goal mo dyan, mailabas mo kung ano yung side ng babae. Ito, talagang nakakapikon kapag ganun kapag ganung ang kausap mo medyo may kaingutan na parang, teka, puta, inihain na sa'yo lahat ng katarantadon ni Kulaong. Mahal mo pa din, crush mo pa din. Sarado ang isipan ni girl. Oo nga, para mahirap nga pagbaguhin yung isip nito. Ano kaya mas sinasabi ng mga anak ni Ate Marbs? Baka hanga din kay Kulaong. FLM siya ng FLM. Di nga yan FLM. Mangusin yan. Oo nga. Kuya Arnel.
Tama na, boss ma, kami ata mababaliw sa babaeng yan. Eh, hindi, konti pa. ka sa kaso at alam mong hindi ka Okay, matatalo, bakit mo hindi ilalaban hanggang dulo? Sa makatwid, ma'am, pagka hindi nilaban hanggang dulo, hindi na totoo yung kinaso niya. Ay, dito, ano, hindi sila magka-level ni Bungo. Kasi si Bungo, alam niya yung, kung ano yung sitwasyon ng kaso ni Kulaong, kaya na-dismiss, na technical na. Iba yung acquitted. Iba yung acquitted na napatunayang wala kang pagkakasala. Yung na-dismiss na technical. Katulad yan. Dun sa for members only ko na live, nabanggit ko yung tungkol dun sa isang kaso ni Kulaong. Yun yung ano, yun yung mga posibilidad na kumbaga kapag na-dismiss ang isang kaso, ibig sabihin technicalities ang naging dahilan. Pero kapag acquitted, napawalang sala. Siya ay inosente. Pero dun sa dismiss, katulad niyan, siguro pwede naman natin itong sabihin, yung na-dismiss yung kaso ni Kulaong na passport, Philippine Passport Act. Yung pong pasaporte ni Kulaong, ibinalik niya sa DFA. Yung kanyang passport na may Francis Leo Marcos na pangalan, ibinalik niya na po doon. Pero, hindi niya sinasabi. Kasi nga, hindi pabor sa kanya yun. Kung yun, pabor sa kanya, sasabihin niya. Katulad niyan, sinasabi nitong si Kulaong na ibabalikan daw niya ng kaso si Joanna, which is hindi naman pala pwede. Kasi hindi naman umakyat ng husgado hanggang sa baba lang. Hindi pa nakarating ng korte talaga na nag-hearing at na-dismiss yung kaso o na-acquit si Kulaong. Hindi ganoon na nangyari. Hindi siya umakyat doon sa korte dahil parang nakulangan ang korte. Diba? Ang lakas din ng pamigil ni Bungo. Ako nanonood lang kanina, nakuha ni ate, gigil ko. Ngayon nga, napagtanto ko kung ako to, minura ko na to eh. Ako nga, inilaban ko hanggang dulo, pero wala na pala ang dulo. Sino yan? Ako din dati, inilaban ko hanggang dulo, kaya lang. Doon pala sa dulo, may naghihintay na ibang lalaking minamahal niya. Exilog, sarado isipan, pero ang legs hindi. Na-miss yung ex ko. Nagsasabi mo. Eto, play pa natin. Yun nga po, host, ang binabasihan natin is depende sa ilahad nilang ebidensya. Kasi hindi itinuloy ang kaso. So, paano natin masasabi na totoo? Kasi hindi naman natin nakikita ng judge. Yun Yung na nga. mismong, Paano mo nahusga na hindi totoo? kung Hindi totoo pala o natin hindi. nakikita lahat. Para naiinis na si Bungo. Kaya Hindi, kasi nga po, so ganyan on that matter po. Ma'am, ang pinapaliwanag kasi namin kasi ang logic kasi inyo, pagka hindi tuloy ang kaso, hindi na totoo. Maraming factors po kasi kung hindi tinutuloy ang kaso. For example, no, Ito man. totoo yung kinaso niya. Yun nga po, host, ang binabasihan natin is depende sa ilahad nilang ebidensya. Kasi hindi itinuloy ang kaso. So, paano natin masasabi na totoo? Kasi hindi naman natin nakikita ng judge. Yun na Yung nga. mismong, Paano mo nahusga na hindi totoo? kung Hindi totoo pala o natin hindi. nakikita lahat. Kaya Hindi, kasi nga po, so on that matter po. Ma'am, ang pinapaliwanag kasi namin kasi ang logic kasi inyo, pagka hindi May dumaang babae. tuloy ang kaso, hindi na totoo. Maraming factors po kasi kung hindi tinutuloy ang kaso. For example, no, yung sinasabi ni FLM, yung November yun yung date i-explain ko lang sa iyo, di ba may nagkaso sa kanyang estafa, hindi tinuloy. Okay. Yun po ay si Ma'am Ma'am Epa Año-Nuevo. Yun pa ay sobrang yaman na tao. May time kasi Okay. na hindi na tinutuloy yung kaso dahil hindi na worth it sa kanila, pero hindi nangangahulugan na na hindi totoo. Meron din namang case hindi si FLM, wait mo lang mama, may mga case naman Okay. sa ibang bagay, hindi si FLM ha. For example, ni-rape ng bawal pala yung word na ginahasa ng isang mayaman na tao. Nako, ano to?
Mga buset. Pwede, pero depende. PD, Piru, Dipindi. Oy, mga ma'am, sir, like naman tayo. Unti ng like. Maya-maya niyan, bubuliwan na niya yan. Boss Mac, tagay ka ba? Hindi po. Kayo lang po tumatagay dyan eh. O, thinklet niya, galing ni Bungo magpigil. Oo nga eh. So ito, hindi ko natutuloy kasi nakita ko na hindi mapagbabago ni Bungo ang pag-iisip nito. Tingin ko matindi paninindigan nito at paniniwala na si Kulaong ay mabuting tao. Kasi ako, alam nyo naman ako dati number 1 vlogger ako ni Kulaong. Kaya, kung ano yung nakikita ni Ateng kay Kulaong, nakita ko yung dati. Pero natauhan ako. Etong si Kulaang, tingin ko matagal to. Bibilang ng taon to bago matauhan, bago ma-interview ni ni MG at sasabihin na nabudol ako ni Kulaong. Pati yung pagmamahal ko, nabudol ako ni Kulaong. Yung gigil si Bungo tapos bubungis si ate na parang naglalanding aso. Exilog, wala na. Isa na akong Normanians after niyan. Normarbs niyan. After niyan. Naano ka ba? Meron na pala Normarbs yan. Hindi na sikmura ni ate, umibig sa sinaunang tao. Yun nga eh. Bigla yan mawawala ng signal kapag usapan diploma na at tinapos niyang course. Journalist daw eh. Pero ewan ko kung ganyan ba journalist. Hindi na sikmura ni ate, umibig sa sinaunang tao na parang homo sapien, missing link. Hindi magbabago isip nitong babaeng to. Matagal yan, matagal. Si Tess FLM Canada nga since 2019 Kita nyo hanggang ngayon, 7 taon na halos. Andiyan pa rin kay Kulaong. Matagal mapagbago isip po ng mga ganyan na sarado isip. Yan yung katibayan na si Kulaong. Meron po talagang pambulag. Yan yung sinasabi ko nga na ako, nabiktima ako ng pambulag ni Kulaong. Ngayon, gumana dyan sa babaeng yan. Kasi katulad nun, ako hindi ko na rin inisip ko ano sasabihin ng pamilya ko noon kasi Kulaong nga ako noon Aldog, Normarbs Nyans. Ang hirap naman paggatin. Normarnians na lang. Normarnians. Hindi. Mawawala. Normabians na lang. Para mas madali. Normabians. Mab daw Tita Mabs. Pero maganda rin kasi yan, katulad niyan. Hindi naman siya na-interview dahil naipakita niyang mahal niya si Kulaong. Na-interview siya at na-expose yung kanyang katangiang taglay. Meron siyang katangiang taglay. Na tayo na nakakakita, hindi niya nakikita sa kanya sarili. Malay naman natin si ate pala ang bumubuhay kay Kulaong. Bumubuhay kay Kulaong parang kadama po doon sa UAE. Katulong. Yun ang trabaho niya. Pagpalagay mo na kung sumasahod man niya ng 30, 40, 50, si Kulaong 100k nga daw budget ni Kulaong sa isang araw So ako pwede na po magtatagal ngayon dito sa ating live na ito. Maraming salamat. Kita-kits na lang tayo at bukas na lang po ulit. Mamaya siguro tignan ko. Kapag meron pong breaking news patungkol kay Kulaong, magla-live ako mamaya. Kahit nasa labas ako, magla-live ako para tignan natin kung ano ang nangyari doon sa preliminary investigation ni Kulaong at ni MG doon sa Quezon City. Ayan. So salamat mga tropa pips spam. Ate May Alcantara at Ate Michelle, mga busy ngayon yan. Salamat sa kanila Ate Macha Mochi, baka tulog na. Ate Ira, Kuya Henry, Exilog, Kenkel, Pritzwiland, Mami Bex, maraming salamat po. Big Mama. Thank you Kuya Elmer Balilo, Kuya Gary Caba. Salamat po Kuya Ramil Cruz. Thank you po sa inyong lahat Kuya Henry, salamat. Enjoy lang kayo dyan. Ingat po kayong lahat. Mama Chup Chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Bato mo kagad sa akin.
Ate Ira, ilalive ko po yan. Salamat po. End ko na po ito. Thank you po. Bye-bye po. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mama, chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first.